Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito pong si Martin. Wala pong kapag-apag-asang manalo bilang presidente. Naunahan na siya ng pinsan niya, si Senator Amy Marcos. Sinabi mo na po yan ng kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos na yung nagbabalak mag-tchatcha ngayon, hindi umangat-angat na survey nito ni Martin. Kaya sinabi niya, may isang salita naman si Martin, sinabi niya noon na nung Desyembre, pagpasok ng 2024, aasikasuhin na nila yung charter change. At ito po, at sinabi rin nila, in fairness po, meron pong isang salita Sinabi rin po ni Martin, na i-chipwera nila sa pagtsatsacha nila yung Senado. Kaya po ito, mai-chipwera po yung Senado rito sa People's Initiative. Dumirekta sila sa People's Initiative. Anong problema sa People's Initiative ba dong? Bakit mo pinoproblema yung People's? Wala ba sa konstitusyon yung People's Initiative? Meron po. Kaya lang from the word nga, di ba? Ano ba ibig sabihin ng People's Initiative? Ang ibig sabihin po ng People's Initiative, initiative ng mga tao. Yung mga tao mismo yung nagkusa. Gusto nilang baguhin yung saligang batas. Nagpirmahan sila, nagpapirma, tapos gumaya yung iba. Meron na tayong magandang halimbawa niyan Yung People's Initiative na yan. Naalala niyo nung pandemya, merong isang nagpauso ng community pantry. Hindi po yun, hindi po mayor yun, hindi po congressman, Pangkaraniwan tao lang yun. Naglagay siya ng mga pagkain diyan, tapos pwedeng etc. Talagang People's Initiative lang. Ito po, hindi po to People's Initiative. Actually, ang nag-initiate nito mga congressman Sila po yung nagpapalakad nito sa kanilang mga mayor sa mga probinsya, Yung iba, ito po ayon kay Lagman. Ayon po to kay Lagman, na hindi po ayon sa kay Badong to, ayon sa mga Duterte supporter. Ayon po kay Lagman na isa pong Liberal Party president, Sa kanya pong lalawigan sa Albay, nagkakabayaran po ng 100 kada pirma. Yung iba nga po nire-report mas malalaki. Okay. At ito po sa interview, meron tinanong po siya ni Pinky Webb, CNN Philippines, si Lagman. Meron po ba kayong mga ebidensya na totoo yan? Opo. Yung nagpatotoo nito mga mayor ng Albay. Ikalawa, meron sila nakuhang yung mga pinapipirmahan mismo. Tapos po, mamaya na iba. Okay, dahil po dito, pumalag na po to si Paulo Duterte. Ayun na nga, yan yung binalita natin kagabi. Pumalag si Paulo Duterte, in-expose po niya. Bali, dalawa po in-expose niya, Yung namamahala, kasi nga, alam po ninyo, para po maging matagumpay yung People's Initiative, dapat po nakapirma ang mga tao 3%, at least 3% sa lahat. So may isang presento lang na may isang hindi umabot ng 3%, wala na lahat yan. 12% yung nakapirma. So lahat po dapat nakalatag yan. Eto ngayon ang iniisip ko. Sa Davao lang hindi mananalo yan. Pero tignan nyo naman po ang ginawa. Si Migs Nograles mismo pala ang namumuno, PBA party list, ang namumuno sa Davao. Paano mo mapipigilan nga yan kung merong bayad, di ba? Kaya nga nakikiusap si Paulo Duterte sa mga taga Davao,
Huwag nyo pong ipagbili ang inyong mga pirma. Mahirap po. Nakasalalay po dyan. Biruin nyo, is shortcut nila. Sure win na sana si Sara Duterte for president. Ang kalaban niya si Tulfo. Mapapalitan po yung mawawalan na po ng botohan ng president. Prime Minister na po, hindi naman po iboboto nating lahat yan. Sila na lang boboto. Ayaw po natin yan. Sinabi ng iba, sinasabi po ng mga loyalista, nagsalita na nga si Marcos na ang sinabi ni Marcos, ni Pangulong Marcos ay mga economic reform lang ang gusto niyang itsacha. Yun nga po nakakatakot. Yung nagsalita na si Pangulong Marcos. Hindi na po kami. Dati, pinanghahawakan namin yung salita ni Pangulong Marcos. Ngayon po, ang hirap na pong panghawakan. No? Kung salita lang po ni Pangulong Marcos yung panghawakan namin, natuloy pa rin po yung presidential election, hindi magagalaw. Mahirap pong panghawakan yun. Di po ba? Hindi po tayo sigurado dyan. Nakailan na tayo eh. Pistok, ICC, yung mismong Chacha. Mahirap na po. Mahirap magtiwala sa salita ng taong napatunayan natin na pabali-baliktad ng sinasabi. Okay. Kumbaga, pag natuloy ang Chacha, ayon na rin kay Amy Marcos. Huwag na tayo, mahirap na eh. Kaya po ipaglalaban yan ng... kaya may tulog si ano rito. May tulog po si Martin dito. Hindi niya po hawak ngayon. Sa usapin po ng confidential fund, o wag na yung confidential fund lang, sa usapin ng paninira sa mga Duterte, nagkakaisa po lahat ng media. Nagkakaisa po lahat ng mga oligarko. Galit sila kay Duterte. Gusto na nila mabura yung mga Duterte. Pero sa usapin ng gagawin ng Prime Minister si Martin against si Rapi Tulfo ay may pag-asang maging presidente. Siyempre, dito sila. Di ba? Mag-all out kay Rapi Tulfo yung mga yan. Delikado yung kampanya niya. No? May pera po itong mga oligarko. Baka kala nyo. Yung mga ibang oligarko, safe. Magse-safety lang yan. Bakit magse-safety? Siyempre mag-all out po itong si Pangilinan kay Rapi Tulfo. Bata niya yan. Napansin nyo ba na hindi binabanatan ba ni Rapi Tulfo yung mga pag-aari ng mga Pangilinan? Ayun po yun eh. Di ba? Mahirap na po sabihin na yan po yun. Okay. Ano na nga yung punto ko? Yung iba naman pong oligarko, pag natuloy yung presidential, magbibigay din kay Sara Duterte yan, pan-safety. Hindi naman mag-all out kay Rapi Tulfo yan. Kaya mas gusto sa tingin, hindi po tayo papayag sa Prime Minister kasi malaki po yung chance ni Sara Duterte sa 2028 eh. Kahit masabihin nila nangunguna si Rapi Tulfo, 1 point, wala po yan. Ang laki-laki, panis kay Sara Duterte yan si Tulfo pagdating ng araw. Anyway, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.